ating brand, oh. Wait, pagmera. Load testing. Magandang araw po mga solar. So, meron tayo dito i-testing yung ating 3.2 kilowatt na hybrid inverter with 200 Ah na battery. So, testing, load test natin sa ating induction cooker. Tara, samahan niyo ako. Yan, yung advantage. Madali siyang i-transfer. Then, very compact yung ating setup. So, i-charge na muna natin yung ating charger. Solar panel. Connect lang natin. Then, set natin dito. Iutang natin. Yan. Then, yung solar panel na breaker. Yan. Meron siyang charging na 855 watts na pumapasok sa ating battery. So alas 7:44 ng umaga. So yan, i-load test natin. Yun natin yung breaker ng ating AC. Meron tayo ditong induction cooker na rated 2.2 kilowatt. Yan. Isain natin. Prituhin natin yung ating ulam. Yan. Gamitan natin itong ating monitor ng wattage PZM 22 yata ito. So dyan, i-connect natin dito sa ating plug. Na mayroon siyang voltage na 233 volts, then frequency na 60 Hz. Isaksak na natin itong ating induction cooker. Induction cooker na yan, 2.2 kilowatt. At madali tayong makaroon nito pag ganito yung pangluto natin. I-plug natin dito. Yan. So, then ito na, ang ulam natin. Dito natin iluto. Ito natin. Then fry. So yan, 1.8 kilowatt agad. Nandito po 1.9 kilowatt yung ating konsumo. Nakikita niyo po sa ating watt meter is 1.86 kilowatt. So yan natin yung battery voltage natin is 26.3. Yan po, 26.3. 86% po yung battery natin. Makikita sa ating monitor. Antayin na lang natin minute. Yan po. Kita nyo naman, sobrang pula. Sobrang init, oh. Yan. Ito po tayo nagluluto sa ating solar setup. Init din po yan natin dito. Ating watt meter. I-direct na lang natin ang ating wire ng ating watt meter. Na lang
natin palaanin dito kasi nag-iinit yung wire na ito. Dito na lang natin i-check yung konsumo niya. So meron siyang 65% na konsumo base sa rated 3.2 kilowatt niya na load. So 1.94 kilowatt ang ating konsumo. Yan. Battery voltage is 77%. Distansya lang natin ng konti, baka mahigop yung moisture kung minunuto natin sa ating inverter. Nakakagutom. Nakakagutom yung ano. Hindi nila. Yan. Oh, kitang-kita. Wala nga lang malis siya. Yan. Malapit na tusta yung ating ulam. Yan. Cash pa pabalik ka. Yan, power of solar po ito. Yan. Yung sinong sabing hindi tayo makabawi dito. Bawing-bawi tayo dito, lalo na pag nagluluto tayo gamit itong ating solar using our induction cooker. Yan. Ito ginagamit namin palagi pag nagluluto tayo sa bahay. Make sure lang na sufficient yung araw at baka tapusin tayo sa kuryente kinagabihan. Make sure lang natin na yung battery capacity at saka yung inverter, then solar panel. Dapat at least meron kayong 3 kilowatt na solar setup, inverter, saka kahit na mga 2 kilowatt na solar panel at saka 200 Ah na battery para sa 24 volts na setup. Yan po yung setup natin. Magaganda, libreng kuryente at saka libreng pagluto. Wala tayong gas, wala tayong panggatong sinusunog para makaluto. Purely solar po tayo. Napakaganda para sa environment na. Check natin yung voltage ng ating battery. Meron tayong 26.3 or 86%. So yan. Hindi natin maubos yung laman ng ating baterya kasi continue po tayo sa charging, lalo na pag araw, may maganda yung sikat ng araw. Dire-diretso yung charging niya. Magagamit natin sa gabi. Ito yung advantage ng naka-solar. Liban sa wala kayong brownout, pag meron pag meron kayo nito, yung gas, yung gas ninyo ay libre na rin. So, induction cooker po ito ha. So, meron tayong konsumo dito, bumaba na 1.1 kilowatt.
Balik tayo ng charging. So, bumawi yung baterya niya nung bumaba yung konsumo. Mayroon siyang 1.2 kilowatt na konsumo ngayon. Yan, napagandang magluto dito sa induction cooker. Walang kahasel-hasel. Make sure lang na safe tayo. Kailangan natin yung safety. Ito po ay for demo purposes mo lamang. I-demo natin kung paano tayo makakabawi sa ating investment sa pagsusolar. Itong setup natin is maganda po sa may monthly bill na 3,000 pataas hanggang 3,000 to 4,000 or 4,000 pababa na bill, monthly bill natin. Ito po ay kaya niyang supply sa inyong kuryente for the whole month. Liban lang kung meron talagang panahon na dire-diretso yung ulan, so makakakuha po tayo ng rig. Ayan, buka na po. Pilisin natin at baka masunog. Ayan, sunog na yung iba. Sunog na yung iba. Maya-maya at pakulo tayo ng tubig yung makakain na tayo ng almusal. Okay, ito. Sabay na natin yung pagpakulo ng tubig. Sabay na po natin yung pagpakulo ng tubig. Teka lang, baka masunog yung niluluto natin. Ito, isabay na natin yung pagpakulo ng tubig. Isabay na natin ito sa kuwan. Yan, purong solar yan. Yan. So, meron tayong 2.5 kilowatt na konsumo. May water heater tayo na 1.2 kilowatt, then 2.2 kilowatt na induction cooker. Baka sabihin yung dinadayo ko kayo. At yan, patunay na kayang-kaya ng ating solar setup. Kayang-kaya po nito maka-handle up to 2.7 kilowatt. Yun ang niluluto nito. 2.5 or 2.7 kilowatt na load. Huwag lang natin isasagad sa kanyang maximum load. Baka mapaga yung pagretiro ng ating inverter. Bibigay po kasi yung ating inverter pag masyadong mataas yung load niya palagi. So pang bahay lang na load, hindi naman sabay-sabay yan. Ito po. Yan, base sa ating battery, kita nyo naman 68%, 25.9 volts, 68% pa po yung baterya natin. Pinagsabay na natin yung ating water heater na 1.2 kilowatt, then 2.2 kilowatt na induction cooker na mayroon siyang current na 1.8 kilowatt. Kasi natin monitor is 2.4 kilowatt. Continuous load po yan ha. 2.5 kilowatt. Yan.
Yan po at patayin ko na kasi nagsunog na yung niluluto natin. Nagsunog na yung niluluto natin. Yan. Primer lang. Yan, klarong-klaro. Litong-luto. Nasunog pa nga. Yan. Dahil lang natin kumulo yung ininit natin tubig at ang makapag-almusal na tayo. Antayin natin kumulo yung tubig natin. Yung voltage natin sa ating baterya is bumalik po ng 82% kasi continuous po tayong charging. Alas 8 ng umaga. Alas 8 po lang po ng umaga ngayon. Yan, balik siya ng 91%, 26.4 volts. Yan po. Take note. Take note po at alas 8 po ng umaga ngayon. Alas 8 pa lang po ha. Nakaluto na tayo ng almusal, inom ng tubig at mayroon pa tayong baterya. 95% na po. So, nearly full na po yung baterya natin. Yan, hindi man lang nagkasinat yung ating inverter sa ating niluto at saka pinatulog. So, yun lang po. At maraming salamat po at continue po tayo sa pag-solar. God bless po.